Fear not, for I am with you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Alright, welcome back to our channel guys. Ako'y mag-shout out sa lahat ng aking avid followers and subscribers right here in my channel, The Surigao-san, at sa iyo na bago pa lamang nakabisita. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe. Also, I'd like to say hello to my subscribers out there, overseas, in abroad, dyan sa Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, in Doha, in Qatar, Dubai, also dyan sa Bahrain, Indonesia, Malaysia, and of course, how can I forget people from the land down under, Australia, New Zealand, of course in Canada, California, in Korea, and also in Taiwan. At dito sa Pinas, kumusta kayong lahat dyan mga katiats? In Luzon, magandang araw sa inyong lahat dyan. Dito naman sa Visayas, maayo na adlaw sa tanan, at sa Mindanao, buenas tardes. Muchas gracias, amigos, amigas. Alright, so tayo magpatuloy ngayon itong treasure marker na pinangalanan ko na Treasure in the West Side. Alright mga katiats, ito yung picture na padala sa atin. Napakagandang treasure marker ito. Sa tingin ko ito'y gawa talaga ng mga Hapon. Nandito kasi yung kanilang emblem ng kanilang emperor. Itong nandito guys, ito ay chrysanthemum flower. At yan ay half lang siya. Okay, ang kahulugan ng half chrysanthemum. Ang chrysanthemum kasi yan ang emblem ng emperor. Ang full figure niyan ay ganito yan. Ang chrysanthemum ay mayroong yung emblem ng emperor ay mayroon siyang 16 petals. Nagaganyan. At dito makita natin na half lang siya. So kung half ang chrysanthemum, kasi minsan ang chrysanthemum ay nagrepresent yan ng sun. Okay, at kung yan ay half sun lamang, kung ganito yan, ang kahulugan niya ng treasure ay nasa west, sa west side. Kaya tingnan natin mamaya kung magkatugma ba ang nasa sketch sa mga markers dito. Okay, at ano ba ang kahulugan nito guys? Itong arrow siya na mahaba yung isa. Ang arrowhead na pantay lamang yan ay 5 meters away. Ngunit kung ganito, minsan ang kahulugan nito ay baliktad, papunta doon ang direksyon. Kasi itong mahaba na portion, ito ang tinitingnan. So pabalik siya doon ang kanyang direksyon. Okay, at itong dito naman, kung tingnan natin, ito ay para siyang square na hinati sa gitna. Nagaganyan. Meaning to say, pwedeng split. Pwedeng dalawang item ang nakabaon diyan, hinati ang lokasyon. Okay, so mamaya ay tingnan natin sa mapa. Ito naman guys, ito ay hindi ito kasing tanda ng mga markers dyan. Ito ay natipak na to. Makikita mo sa kanyang kulay, ito ay bago pa lamang. At yan ay natipak lamang. Kaya akala natin na ito'y mata na marker, pero ito ay natipak na siya. Kasi bago pa itong dito. Makikita mo yung kulay ng bato. So bagong tipak lang yan. Siguro nasa 1 taon o 6 months. At punta tayo sa ibang picture. Ito yung front, ating latihan. Okay, so malaki na siya. Alright.
atin i-dark kunti. Ayan, kitang-kita na yan. Ngayon guys, ito yung V. Halos magkapareho lang pala ang haba nito. Okay, so kung pareho ang haba nito, ay pwedeng i-check natin 5 meters papunta dyan. Sa unahan kung anong meron dyan. Okay, at pwede rin ito sa front papunta rito, 5 meters. Ngayon, itong iba pang sign marker dito ay hindi ito na kumpleto. Ito parang sa tingin ko ito pa rin yung chrysanthemum itong nasa itaas. Meron kasing ito hindi pa siya na kumpleto ang paglinis. Parang half pa rin siya na sun rays na ganyan. Okay, kung ganun na ito guys, kung nagaganyan man talaga yan, nagtuturo siya sa itong box. Ito ay square yan na hinati. Okay. At dito ito ay siguro dinaluyan na ito ng tubig kasi nasa ibabaw siya. So ang visible marker lang dito ay itong kulayan natin. Ang V, kanina tingin ko mahaba tong portion dito, kaya ito ay pwedeng magturo din papunta doon. Baliktad. Okay, itong sinasabi ko na split item, hinati sa dalawa. At ito sa tingin ko ay itong spoke sign. At meron siyang ray na nakaturo pa rin dito sa box. Ito ay nakakonekta din dyan. Meaning ito ang pinaka-importante. Ito ang item. Okay, at i-check nyo dito guys sa 5 meters sa banda rito kung saan nakaharap yan. Kasi pwedeng sa front in 5 meters or papunta doon in 5 meters. Check nyo rin. Okay, dito sa ibabaw yung parang chrysanthemum flower. Okay, ang chrysanthemum flower yan ay emblem ng emperor ng Japan noong 1944, 42, ganyan, during World War II. Guys, ang una nating hanapin na yung sinasabi natin na treasure in the West, kasi yun ang sinasabi ng yung half na chrysanthemum na nagaganyan. Yan kasi ay emblem. Yan ay flag ng Japan noong World War II. Yan ang simbolo ng emperor, yung tinatawag na chrysanthemum flower. Iba't iba ang kulay niyan. Merong puti, pula, orange. At meron pang isang kulay yan. 4 na kulay ang chrysanthemum. Okay, at west, ang sabi niya, saan ba ang west dito? Tingnan natin itong compass. So, ang west ay, naku, tamang-tama, ang tinuro niya ay ito. Ang sabi ng V dito ay check in 5 meters. So, ang item ay wala sa kahoy, kundi dito lang sa 5 meters. Sa kalagitnaan nitong bato at saka nitong mga triangulo dito na bato na may kahoy na putol. So punta tayo dyan ng 5 meters galing sa V dito sa bato. Okay, kaya ito ang aking pinaka number 1 na suspect, ang papuntang west. Ngayon, dahil sa itong dito ay west din ito na parte, so i-try nyo ito guys, sa dulo nito, i-try nyo sa, kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siya. So 7 meters papunta ng norte doon, maghukay 2 meters. At kung wala dito guys, papunta sa south, 7 meters din na digging hole dito. Test dig lang ng 2 meters. Okay,
Ngayon kung atin tingnan itong dalawang bato guys, ay kung atin yan pagdugtungin, ay tinuturo niya itong triangle na bato dyan. Kaya napakalaki ng possibility na nandito ang item. Nandito yung tatlong grupo ng bato na pwedeng pagtaguan ng item. Ngayon ay situated siya sa river, o tawagin natin na creek kasi maliit lang yan. Ang river ay mas malaki yan, maluwang ang river. Ang creek ay parang stream, maliit na daluyan ng tubig. Ang hapon ay hindi nagbabaon sa river kasi ang river ay malaki, malakas ang agos at siguradong matatangay ang mga nakabaon sa lakas ng mga flash flood pagdating ng bagyo. Kaya sa creek lang sila kasi alam nila ang creek ay itong hindi ganun ka dami ng volume of waters ang raragasa pababa ng bundok kasi creek lang siya. Hindi tulad sa river, tulad sa yung sa Yellow River sa China, maraming namamatay kasi yung pag umaapaw ang river matatangay ang mga bahay. Ganon din ang nakabaon na treasure. Yan ay hinahalungkat yan ng flash flood, mahuhukay talaga yan at lalabas yan tulad sa nangyari doon sa Agusan River na kung saan doon natagpuan yung Golden Tara. Yung Golden Tara, yung maliit na statue na gold na natagpuan doon, yun ay natangay sa agos ng river, doon sa Agusan River. Mga totoong kwento yan. Ang Golden Tara ay isa ring treasure na natagpuan sa river, napulot lang yun ng katutubo. At yun of course ay napakalaging halaga. Nasa museum na siya ngayon, ang Golden Tara. Ngayon atin guys tignan itong posibilidad ng mga nakagrupo na bato. Dito ay mayroong footmark, left foot, ngunit parang nakaharap siya doon. Kung nakaharap doon guys sa south, kung doon man niya nakaharap, well, check nyo sa 8 to liitan natin 7 to 10 meters lang yan pag mga footmark ng Japanese. Ang layo ay 7 to 10 meters. Tingnan nyo lang ang kung saan nakapoint ang foot. Okay, at sa 7 to 10 maghukay kayo sa 7, hukay din sa 10 papunta doon kung saan niya katuro yan sa may bandang east, ay hindi pala, sa bandang south kasi nandito yung ano. So nasa southeast yan, nagaganyan. So dito southeast 7 to 10 meters. Yan ang una nating digging hole or prospect. Ngayon sa palagay ko itong dito na markers ay parang wala kasi akong picture nito. Parang tingin ko ito'y biyak siguro. Hindi natin ma-sure yan. Pero itong nandito, kasi meron tayong picture, yan ay legit marker for treasure. At yan ang ating tingnan ngayon kung saan ang tinuturo niya. Okay, so sa unahan ay merong alignment of stone. Ngayon, bilangin natin ilan bato ba ito guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medyo na ano na tong ano dito. So 7. I-try nyo guys sa papunta rito ng 7 hakbang or 7 meters at mag-test dig kayo dito sa alignment nitong bato. So kung yan ay naka-align straight, lagyan nyo yan ng ano dyan, ng lubid. So straight din na 7 meters. So dito kayo mag test dig 7 meters. Ngayon wala kasing arrow yan, baliktaran yan. Kung wala dito sa papuntang south, papunta tayo ng norte, ganon din 7 meters kasi pitong bato yan. Okay, so hukay din dito. So dalawang hukay sa hilira ng bato. Ngayon guys ay merong tinuturo ang arrow. Itong arrow pala ay pantay, so ang kanyang tinuturo ay it's either
itong punong kahoy or papunta siya dito. Okay, so atin ito i-close up. Ito ang maganda na marker guys, kasi kita nyo naman kanina ay siya talaga ay legit marker na gawa ng tao. Okay, so ito i-close up. Maganda rin mag-drawing ang ating katiats. Itong magandang i-decode kasi hindi na ako mag-drawing pa. Okay, so ito guys ay eliminate na natin to, hindi ito kasama. Yung kanina nakita naman natin na bagong biyak lang yung kulay. So ito yung natibag sa init siguro ng panahon sa ulan. Natitibag siya. Ang visible treasure marker dito ay itong arrow talaga. At ito, yan ay nag-symbolize ng box. Hinati sa dalawa. Ito pala ay arrow. Siyempre doon tayo maniwala sa nakakita. In actual, arrow pala ito. So ang tinuturo niya ng arrow, sabi ng arrow, there is boxes of gold split into two. So dalawang hati na box. Okay, sa dalawang location yan. Or it can be isang location lang. Pero ang ating tingnan dito ay dalawang direksyon ang tinuturo ng arrow. Okay, sabi ng arrow, check nyo ang box. Dalawa yan. At ang may-ari ng box, tinuro niya sa ibabaw, chrysanthemum symbol na half. Nagaganyan lang siya. Half chrysanthemum. Ang half chrysanthemum ay nag-symbolize din yan ng half sun. Ang half na sun ay nag-symbolize ng west. So ganyan yan ang half na sun. So kung gawin natin chrysanthemum ito ay ganyan lang. Kasi ang chrysanthemum ay yan din ay simbolo ng itong sun ng Japan. Yung araw sa Japan na pula. Yan ang chrysanthemum. Yan ang emblem ng emperor. At kung gumagamit ng chrysanthemum markers, yan ay pag-aari ng emperor na treasure. Kaya malaki yan. Malaki na treasure ito. Kung meron dyan, of course, ang hanapin lang natin dyan ay giveaway. Pag Emperor Treasure Site, meron niyang 2 hanggang 3 giveaway. Bago yung Treasure Bunker. Pero wag na tayo sa Treasure Bunker guys. Mamulubi tayo dyan sa Treasure Bunker. Marami nang namulubi dyan. Kasi napakalalim yan. May booby trap pa. Kung wala kang mapa, hindi mo talaga matagpuan yan. May dito guys sa Mindanao, hapon na bago lang, itong COVID lang na time, inuhukay nila, may dala silang mapa, inuhukay nila yung 2 site. Balita ko ay hindi pa raw natagpuan. Kaya kahit nga yung mga apo ng general ang bumalik dito ay nahirapan sila. Kasi napakahirap ang pagbaon ng mga general treasures. Mas maganda pa ngayong binaon lang ng ordinaryo na mga sundalo. Kasi mababaw lang, nilagay lang sa ammunition box. Nilagay lang sa punong kahoy, ganyan. Tinabunan ng malapad na bato. Ganyan lang yung mga small stash na ibinaon ng mga ordinaryong sundalo. Okay guys, so ito ang pinaka-importante, itong arrowhead. Sabi niya 5 meters search nyo, pero hindi natin tiyak kung ang 5 meters na tinuro niya ay ito. Okay, so ito ay 15 meters in distance. So wala dito. Pwedeng dito sa kalagitnaan. Dito lang kasi ang 5 meters sa estimate ko. Kaya test din kayo guys sa 5 meters. Dito, i-align nyo dito sa bato. Okay, kasi sabi dito sa 2 guhit din ay 10 meters. Kasi 5 meters bawat butas pala, hindi guhit. So kung pupunta siya doon ng 10 meters, tamang-tama talaga guys.
Kung pupunta siya dito ng 10 meters, ang matira sa 15 meters dito na distance ay 5. So eksakto talaga. 5 ang matira, ang sabi ng arrow ay 5 din. Kaya dito banda. Kasi pupunta siya diyan ng 10 meters at sa titigil siya, mayroong matirang 5 meters na distance. At yan ang sinabi ng arrow. So dito sa banda rito. Test din kayo diyan mga ka-TH diyan. Okay, yan ay 5 meters sa estimate ko. Ngayon, kung wala dyan ay dito tayo pupunta sa harapan ng bato. Kasi ito'y mayroong kaharap na putol na punong kahoy na mayroong naka-triangle na bato. So yan mismo ay nakaharap. Ayan, pero 20 meters distance yan. Meaning to say, wala dito sa kahoy. Malayo lang, ngunit naka-align yan sa itong malaking bato. So, hakbang lang tayo ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kung sa banda rito ang 5 meters, well, dito ang ating second digging spot. Ito yung una. Ito yung ating pangalawa. Basta't i-align nyo lang guys yung putol na kahoy sa itong V. Ayan, i-align nyo lang yan. And then hanapin kung saan yung 5 meters galing sa bato. Galing dito sa bato. Papunta siya dyan. At dyan mag-test dig ng pangalawang hukay natin. Ngayon sabihin natin na wala. Okay, meron pa tayong pangatlo guys na suspect or prospect na hukayin. Okay? Okay, so sabi dito merong split treasure. So pwedeng dalawang digging spot ang hahanapin natin. Ngayon kasi dito merong mga marka na hindi natin yan ma-sure kung yan ba ay legit. Dahil wala akong picture, hindi ko nakopya. So kung ito'y legit sign, meaning merong treasure sa banda rito. Ngayon tingnan natin sa reverse arrow. Okay, ito medyo mahaba ng konti ang baba, kaya tinuturo niya papunta dyan, pero in 5 meters distance. So sa banda lang dito, hindi na siya aabot sa bato, hindi na siya aabot pa dito. Dito lang in between this rock, itong grupo ng mga bato na ito, at 5 meters lang siya galing dito na sign. Itong bato na ito ay 5 meters lang pupunta diyan at diyan maghukay. Okay, itong arrow din dito, ito din ay 5 meters. At kung ito ay Y, sinasabi niya ay in 5 meters there is tunnel. Ang Y ay tunnel yan. So pwedeng may tunnel dito na papunta diyan sa ilalim ng bato, or it's either pwede rin kayo dito in 5 meters sa harapan ng bato na ito. So ang 5 meters niya ay hindi umabot sa ilog, or ang 5 meters ay nandito. Dito ang test dig 5 meters galing sa bato na ito. Kasi meron siyang Y, which is tunnel, and then 5. Pwede kasi itong pabalik siya doon na sign. Pag mga arrow, minsan ay baliktad ang mga arrow. Kaya pag mayroong arrow, dalawahan ang ating direksyon. Okay, so ito ang ating guys, pang tatlo na hukay dito. Yan ay 5 meters galing dito sa bato. Galing dito. At dito naman, punta tayo sa harapan niya, and then 5 meters tayo maghukay sa ika 5 meters sa harapan ng mga simbolo na ito. Pero hindi ko tiyak ito kung anong kahulugan kasi hindi ko nakita ang pictures. So ang pinaka-importante para sa akin
ay itong banda rito guys sa ang pinaka-importante sa akin guys na digging spot ay itong number 1. Kulayan natin ng pula. Pinaka-importante sa akin ay itong number 1. Okay, ito. And then ang number 2, itong sa harap, number 2. Of course, itong right foot, ang kanyang direksyon naman ay baka mayroong arrow kayo dyan na makita guys. Kasi ang foot ay nakapunta doon. Kaya i-check nyo dito. 7 to 10 meters. Okay, at itong simbolo dito ay ito ang kanyang tinuturo na harapan. 5 meters ang given na mga distance. Pabalik-balik dito sinabi 5 meters, 5 meters. Dalawang 5 meters sinabi niya. So baka dalawang treasure nga yan. Ang isa ay pabalik dito sa mga boulders na ito at ang isa naman ay nagtuturo dito or dito sa kahoy. Okay, at hanggang dito lang ako guys. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa channel. Sana ay matagpuan na natin ang ating mga hinahanap sa gabay ng Panginoon. Kasi kahit anong high-tech pa ng gamit natin, kung itatago talaga yan ng nagbabantay dyan, hindi yan matatagpuan pa. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. And God bless you. Ingat sa inyong treasure hunting. Ciao for now.